What's up mga kalekit? Nandito po tayo sa ating bagong setup. I don't talk, I just live, stay ready. Life of footy, yeah, we build heavy. No flex, just work, no play. In the gym every night, no delay. I don't talk, I just live, stay ready. Life of footy, yeah, we build heavy. No flex, just work, no play. In the gym every night, no delay. Mga ka-Livepit, nagtataka kayo bakit ang ganda ng setup namin, no? So this is our official podcast studio. Wish ko lang. Nakikita lang kami, nakikisquatter. Nakikisquat lang kami. Anyways, thank you to our cafe for having this kind of environment, very conducive environment. Ang ganda ng lighting. So, andito po si engineer nila yun. Yay! Andun siya ulit. Kailan ka ba nandito last time? Ano bang episode yun? Anong si episode yun, Jay? Sa pagkain. Nahila lang po ako dito. hindi mo niyo alam. Nahihimik ako sa bahay. Hindi niya alam. Kasama siya. Nagsiset up na tayo. Tinataka siya. Ano nangyayari? Kinakabitan na siya ng mic kanina. Ano to? Anong meron? Anong meron? Magkakape lang tayo. Sobra. Surprise! Blip mo na lang yan. Ay, nako. Magkakape ba? May mic. Ay, hindi alam mo na yung last time, yung yung mukbang na hindi natuloy. Uy! Okay nun! So we'll be seeing you in the next episode, mga ka-Livepit. Stay safe, Power Pilot! Yung galing tayong subway. Ano bang ganas sa akin? Oo. Yun yun. Kasi mamadali tayong umuwi. So anyways, yaman din lang na pagkain yung pinag-uusapan natin last time. Pagkain tayo ulit. Okay. Okay. Ikaw, expert to. Alam ko eh. May... Paano ako naging expert? Na-try mo. Hindi. Na-try mo na yung yung isang way of dieting. Dieting. Way of dieting. Ano ba yung diet? I-post ko na lang dyan yung Webster's definition of a diet. Pero ako, for me, pag sinabing diet, ano lang yun way of eating. No? Kasi nagiging sensationalized kasi siya pag sinabing diet. Meron na silang special parang outline na sinusunod or parang plan na nutrition plan na sinusunod, no? So, pero at the end of the day, it still boils down to paano sila kumakain tsaka ano yung kinakain. Wow. Diba? So, okay, isa-isahin natin. Yung isang way of eating or way of dieting na ginawa mo before, engineer, is OMAD. OMAD is, ano bang ibig sabihin ng OMAD? OMAD stands for one meal a day, OMAD. So, 1 meal a day. yes. So, ang pagkakaintindi ko, from the last meal mo, dapat 24 hours. Doon magsa-start yung 24 hours na pagbibilang. Yes. So, magka-count ka ng 24 hours bago ka uli makakain. Ano yan? Pag sinabing gano'n, totally wala kang i-intake kahit maliliit na portion ng food. Ang pwede mo lang, pwede ka mag-coffee without sugar. Water, syempre, okay lang. Lemon juice, green tea, or any kind of tea, okay lang. As long as walang calories. Non-calorie Oo. drinks. So, hindi pwede yung milk, hindi pwede yung mga fruit juices. Any liquid, okay lang. Basta, 0 calories. Nung na-try mo yun, so far, paano mo siya ginawa? Can you recount ano yung Actually, na-experience mo? Kailangan kasi
yung bago ka mag-start niyan, dapat ma-motivate mo muna yung sarili mo dun sa goal mo. Oo, okay. Kasi hindi biro yung 24 hours kang hindi kakain. Grabe, ang iniisip ko pala. Takot ako magutom. Hindi naman. Kasi based sa, siguro, several times ko na rin ginawa, no? Ang ano ko lang naman din kasi dyan is yung based sa mga na-research ko regarding autophagy or gano'n, di ba? So, wherein parang yung OMAD or yung fasting is one way para ma-eliminate natin yung mga unwanted, like yung mga dead cells sa katawan natin na pakatagalan pwede mag-cause ng Parang nabasa ko, dahil sa autophagy, yun yung parang process of the body eating or yes, eliminating yung mga dead or cells, no? self-eating, parang Self-eating. yes, parang ganun yung term nila dun eh. So na-immediate nati-trigger ng yun, ng pagpa-fasting. Kasi parang pag nag-OMAD ka, so talagang, ano yun, ano yung one meal na yun? Dapat ba, gabi ka yung last meal mo? hindi naman. Depende kasi sa schedule mo kung ano yung mas flexible ka. Ako kasi, tinimingan ko na shifting din kasi ako. Pero mas maganda yan, i-start mo, let's say magdi-dinner ka. Sabihin na nating last meal mo is 6 p.m. So it follows the next meal mo will be the 6 p.m. the next day. So kung ang last meal mo is lunch naman, syempre, of course, 24 hours eh. Pero mas maganda papaloob doon yung matutulog ka. So, okay. Kasi parang hack yun no? And pag natutulog kasi tayo, it's counted siya. Yung body kasi natin, nag-heal, mas mabilis siya heal during sleep. Totoo yun. All this time, akala ko, pag nag-OMAD ka, akala ko automatic, gabi yung last meal mo. Hindi naman. So, pwede pa palang mag-adjust. Nasa sa'yo yun kung ano yung pinaka-convenient time mo na, na i-start yung pagpa-fast. Base experience mo, ilang beses mo ginagawa ang OMAD? Kailangan i-motivate mo muna yung sarili mo. Then, syempre, somehow, ipiprepare mo rin ang magiging activities mo for the day. Huwag ka naman mag-OMAD na may plano ka pala na, let's say, mag-gym or magkaroon ng intense activity na pwedeng mag-burn ng too much energy. Kasi, pag nangyari yun, lalo kang mapoforce na kumain. Parang magka-crave ka talaga after workout. Sigurado, babagsak yung sugar mo eh. Yeah, ubos yung glycogen stores. Sigurado, magka-crave ka sobra sa food. So, mas maganda, wala kang masyadong nakaplanong activities during the OMAD. Pwede ba yun na mag-OMAD ka ulit? Consecutive? Or hindi advisable? May gumagawa nun, pero hindi ko pa na-try. Na consecutive? Pero na-try ko lang mag-exceed ng more than 24 hours. I think umabot siguro ko ng around 30 hours na walang food. Parang ganon. So, sobra pero pa hindi ko pa tinry yung talagang yung 2 consecutive days na OMAD. Hindi ko pa na-try yun. Well, kung merong mga viewers dyan na nakapag-try na sila, kindly share your experiences. Ako na-imagine ko pa lang na going straight na one day na walang food. Pero yung nabasa ko nga, yung para totally mag-reset yung body natin, dapat, 72 hours. 72? Ilang araw yun? So, 24? 3 days na walang food. So, in 3 days, dapat ka lang, water or yung iba, parang meron silang dinadagdag sa water para, electrolytes. Something gano'n, Oo, kasi imagine ko yung ganung klaseng strain sa katawan. Kailangan mo talaga ng electrolytes eh. Wala di ba? Wala kang glycogen, wala kang... Kaya dapat talaga, i-prepare mo talaga sarili mo mentally. Kasi kung makaamoy ka lang ng pagkain, wala. Or wala na. makita mo lang may zombie lang. Sarap na favorite mong ulam. Kakancel mo na naman yung parang ganun eh. So, yan ang OMAD. Pag try ko nga yun. Makapag-survive ko ba na-try? Hindi ko pa na-try. Hindi, na-try ko na yung OMAD na hindi sinasadya.
Hindi Hindi sinasadya. sinasadya. Hindi planned. No, hindi plan. Kasi may domestic ano lang. May domestic situation. Okay. Aray So, siguro, baka wala ka lang talagang pagkain that time. Or wala magpe-prepare ng food mo. Hindi naman. Kaya parang sobrang ano ka na, no? Hindi nila ako kakain. Ay, bawal yun. Anyway, yun, speaking of ano, yun namang isa pang way of dieting is intermittent fasting. So, sa word pa lang, ito sikat na sikat to. Culturally, dami nang gumagawa nito. Intermittent kasi, intermittent dahil may, hindi siya yung dire-diretsong fasting, no? May feeding time, tsaka may fasting time. Yun, ako, admittedly mga kalifit, na-try ko na yun for so many years. 16 hours ng No food. no food, 8 hours feeding Then time. yung window time na 8 hours, doon ka lang pwedeng kumain. Yes. So, tapos ini-incorporate ko rin yung tulog doon sa 16 hours na fasting. Ang intermittent fasting, yun yung parang preparation nila for OMAD. Okay. So, hindi ako kakain ng 16 hours, then doon pa lang ako kakain. Mhm. Then, paunti-unti, pwedeng i-stretch yung fasting time mo Mhm. until such time na nakapag-adapt na yung katawan mo for OMAD. Yun, alam ko na-try ko yun mag 18 hours, pero siguro hindi lang ako sanay. Sumakit ulo ko nun eh. Pero hindi na siguro ako sanay. Or common side effect yun. Na-experience mo ba yun? Mararamdaman mo talaga yon yung parang nauseous ka ng konti na pwedeng may slight headache ka, ganyan. Even yung hunger, mararamdaman mo for, let's say, for a few minutes. Then after that, pag na-overcome mo na yon, yun yung pinaka-peak na na dapat iwasan mo na ilayo mo yung sarili mo sa food. Kasi sigurado, malaking chance na magfe-fail ka. Oo. So, hanggat maaari, lumayo ka sa any source of food doon para maging successful yung yung fasting mo. Nung nag-office pa ako, doon ko sinitsempo yun eh. Yung tipong busy ka. Wala ka talaga choice kundi Pwede trabaho naman. lang eh, no? Well, ito pa. Marami ako narinig na yung na-equate nila yung calorie deficit sa fasting. Kanila pareho. But ako, nung nag-last ako nag-training under Coach Mau, pina-ano niya ako, yung plan niya is niya ako, calorie deficit. Okay. So, ako before, personally, akala ko pareho lang din yun eh. Pero yung pala, pag calorie deficit, binabawasan mo lang intentionally yung kinakain mo daily. So, dapat alam mo yung maintenance calories mo para malaman mo kung ilan yung ibabawas mo dun sa calories mo. Ako, for example, ang calories ko nung nagsa-surplus ako, nagbabulking ako, 3,000 to 3,200. Pero yung maintenance ko lang talaga para ma-maintain ko yung weight ko ng 190 to 185, mga nasa around 2.7 to 8, parang ganun. Pinag-calorie deficit niya ako ng 200, first week, 300 calories, second week, tas 500. Umabot na siya ng hanggang 800. So, nasa mga 2.2 na lang ako or 2.1 na lang. So, pero walang yun. Walang restriction yun wala siyang feeding window, wala siyang non-feeding window, unlike ang intermittent fasting. Ang napansin ko, mas kaya nilang gawin yan kaysa sa parang levels eh. Oo. So, OMAD, tapos intermittent, tapos calorie deficit. Beginner. Kakakapay mo lang yung lunch. Hindi. Sabi na yung matawang. Ganyan talaga ako. Garfield to eh. Si Garfield eh. So, calorie def. And ako, ang dami rin ako nakikitang grupo online ng mga calorie deficit groups. So, ni-encourage nga nila yung which ako sa tingin ko rin naman, okay din yun. Kasi parang, lalo habang tumatanda tayo, Ikaw? tayo. Inunahan na kita. Tayo. Habang tumatanda, naintindihan naman kita. Ay, di ko pala maintindihan, pre. Ako. Sabi ko na nga ba, dadaway ako nito. Yun, tayo. Kasi parang, the more we get older, the less food we need.
Yes. No? Oo, totoo yun. Sa tingin ko, yun yung natutunan ko over the years eh. Akala ko naman nung una, no, you need food. You need food every day. You need ano. Pero parang okay din pala yung hindi ka masyado kumakain. Ano. Meron pang isa yon na ang tawag naman is low carb. Low carb, yes. Low carbohydrate. So, ini-eliminate nila partially or totally ang carbs from their eating routine. Ako parang hindi ko na-try mo ba yung gano'n? More or less? Or kamukha ng gano'n? Ako hindi ko pa na-try. Na-try ko na yung yung inalis ko yung rice Mhm. and bread. Mhm. And nakita ko yung changes talaga na as in nag-lose talaga ako ng weight. Siguro more than 6-7 kilos mamaba yung timbang ko. Pero ma-maintain mo ba yung ganung way of living na ganun lang talaga yung kinakain mo, no? So, yun yung question, yung sustainability. Sustainability. Kasi, Can you sustain that kind of diet, di ba? well, kung sino man ang I think kung merong nagno-low carb dyan, if you have your insights din. Kasi ako, medyo hindi ko rin alam yung paano. Naalala ko nga, di ba, sabi sa'yo, yung pwede naman yan, kakain ka lang during special occasions. Okay, Ayan, birthday mo. Sige. Since it's my birthday, kakain ako ng rice. Ganun. Kaso in advance mo na naman. In-advance mo na. Tayo. Itong kinakain ko to, for ano na to. Tapos, yung kahit for next year, in advance mo na for this year. Hindi, ang ako kasi, minsan kasi may mentality ako ng either zero, either meron o wala lang. So, my point is, mas gusto ko yung OMAD kumpara sa intermittent fasting. Or yung calorie deficit. So, pwede ko kasing gawin na mag-OMAD ako, and at the same time, yung magiging meal ko pa rin is pili lang. Nice. Let's say, nagplano ako mag-OMAD ngayon. Ang meal ko, before I start the OMAD is, let's say, veggies lang, without rice, without ano. Then, after 24 hours, ang next meal ko is something light din, na ano. So, napagsama ko yung calorie deficit and yung OMAD. Wow. Bibigyan mo ng window time yung pagkain mo. Parang, nagiging excuse mo yun para bawiin yung pagkain mo pa rin eh. I have 6 hours window time to eat. Sabi ko, so, parang susulitin mo yung 6 hours na yun. Then, para after that, for the next 18 hours, hindi ka kakain. Then, so, parang iba yung nagiging dating ng intermittent fasting. Yun yung pitfall niya. Ako Oo. naman naisip ko doon sa OMAD, yung meal na kakainin ko, sobrang Yun nga, sobrang parang yes. nagiging preparation mo for fast or intermittent fasting is papakabusog ka na. So, since, start na ng ng intermittent fasting, papakabusog na ako. Tapos, Eat like there's no 18 tomorrow. hours, after 18 hours, papakakain mo na naman. Kasi, yes, na-achieve ko na yung 18 hours. Parang ino-offset lang yan. Kaya nga. So, might as well na, yun nga, mag-OMAD ka na lang. Para sa akin, that's my opinion ha. Mas gusto ko yung mag-OMAD na lang. At least, dun sa isang meal na yon, sabi mo na, at least, hindi ko naman siguro ma-overeat talaga yung sarili ko sa isang meal lang eh. Sa bagay, diba? isa pa yun. Isa pang restriction. Sabihin na natin, I can eat anything, pero 1 meal lang yon. Then after that, 24 hours sila maghihintay ako. At least kahit pa paano, para sa akin, mas makikita ko yung result kesa dun sa may window time ako na dun lang ako kakain. Kaso naman, lahat naman ng mga kinain ko, di ba? Aray ko. Yun lang. Ikaw ba? Ano mong palagay? You gave me an idea. Kasi currently, ang ginagawa ko for, I think, magto 2 years na, nag-gym ako fasted. Mornings ako nag-gym ngayon. So, for the longest time, itong mga nakaraang taon, morning ako nag-gym, tapos with no breakfast. Black coffee lang. For first meal of the day lang ako siguro, lunchtime.
Hi, hello, this is Alan Dizon. Just subscribe to Live Fit 40. Enjoy!